Okay, so in our last video, diniscuss ko kung paano mag-validate ng ating string, kung saan is bibilangin natin yung number of vowels and consonants niya using a array of character. So this time, the same pa rin, magbabalidate pa rin tayo ng ating mga string, then bibilangin natin yung vowels and consonant niya, but this time po is magdi-declare naman tayo in form of string. Okay? So, before po tayo mag-declare ng string, ang unang gagawin natin is kailangan iset muna natin yung libraries na include string. Okay? So, kailangan iset muna natin ito. Okay? So, the next step is magde-declare tayo ng string. Para mag-declare ng string, type nyo lang std. Okay? Then you have here string. Then, for example, ang isa-set nating variable is equivalent to name1. Okay? Then you have here semicolon. Okay? So, ang susunod nating step is mag-i-input tayo ng value of string. So, bago tayo mag-input, kailangan muna natin ilagay o yung pinaka description niya. So, we're going to put enter number. Okay? Then you have colon, double quote, then you have your semicolon. Okay? So, dito, para makapag-enter tayo ng value, pwede naman natin gamitin yung cin. Pero yung katulad nung in-explain ko sa ating lesson, sa synchronous class nyo, na kapag may cin, may limitation lang siya na ang ina-output niya is yung first value ng inyong word. For example, is dalawang word yung in-input nyo. Like, for example, hello world. So, yung world, which is yung second word nyo, is automatic, is ikakat niya yan kapag ang ginamit yung command is yung cin. So, pag in-output nyo yon, automatic ang lalabas lang is yung word na hello. Okay? So, para niya pati yung second word ninyo, so instead of cin, ang gagamitin nyo na lang is si getLine. Okay? So, kung string ang gagamitin nyo is yung getLine, pag naman array of string ang gagamitin nyo is gets. Okay? So, since string ang ginamit natin, getLine ang gagamitin natin, then you have here name1, or rather cin, then, saka nyo ilagay rito si variable name1, then you have your close, then you have your semicolon. Okay? So, ang next step natin is, i-validate natin yung kada character nyo. Okay? So, katulad ng array of character, gagamit tayo ng for loop dito. So, this time, ang gagamitin naman natin is si while loop. Okay? So, lagay natin dito is while. So, from there, kailangan nyo muna mag-declare ng another variable na gagawing counter ni while ninyo. So, let's say, ang magiging counter nyo dyan is integer x is equal to 0. Then, you have your semicolon. So, ang condition ng while nyo is x is less than. Okay, so dito, since hindi natin alam kung ilang character meron yung string ninyo, kasi mag-i-input lang kayo ng string once na nirun nyo na yung program at hihingi siya ng value ng string ninyo. So, kapag nag-input kayo, pwedeng ilang character lang ang input nyo. Like, for example, pwedeng 3 character lang, pwedeng 4 character lang. So, ibig sabihin, hindi nyo alam yung exact value ng character ninyo. Okay? So, para si program na magsasabi kung ilang character mismo yung in-input nyo, gagamit kayo ngayon ng method which is length or kaya si size. So, pareho lang magiging output nun kung ginamit nyo si length or kaya si size. Okay? So, this time, for example, ang gagamitin ko ay si length. Lagyan nyo lang dito is name1, dot length, then open and close, then you have here semicolon, or rather, close parenthesis. Okay? Kasi naka-while loop tayo. Okay? So, open here, then another close here. Okay? So, since string, hindi siya
considered to be an array or array of character na mas madaling i-manipulate isa-isa kapag binalidate mo siya. Dito is hindi siya naka-array or wala siyang index or position para ma-indicate yung position ng inyong character. So, para maisa-isa niyo yung value ng character ninyo, gagamit kayo ng method such as the substring. Okay? So, si substring ang gagamitin nyo para ma-indicate yung isa-isa yung character niya. So, bago nyo muna, okay? So, bago nyo muna i-validate isa-isa yung character nyo, so, kailangan nyo muna yung panibagong variable para sa string ninyo. So, let's say, ang pangalan ng second variable ng string nyo ay si new string. Okay? So, yung new string, siya ang gagamitin nyo para siya yung temporary mag-hold ng lahat ng character. Okay? Kapag inisa-isa niya yung string ninyo. Okay? So, like for example, this one. So, you have here name 1. So, lagay nyo si name 1 kasi siya yung variable na in-input yung string. Then, i-perform natin dyan yung substring. Okay, or yung sub-str, para ma-indicate natin yung isa-isang character niya. So, ang magiging counter nyo sa first initial value nyo will be x, which is yung counter ng looping nyo. Then, ang length niya will be equivalent to 1. Para i-indicate lang niya na sa laman ng character nyo, kada isang character lang ang kanyang i-check or i-validate. Okay? Then, you have here semicolon. Okay? So, ang next step natin is gagawa tayo ng if condition. So, the same do sa ginawa natin sa array of character. Okay? So, sinong gagamitin nating variable? So, hindi si name 1 ang gagamitin natin. Rather, ang gagamitin lang natin si new string. Kasi si new string, ito yung variable na inassign mo para isa natin yung value ng character ninyo. So, ang lalagay natin dito ay si new string. Okay? So, magiging condition natin, if new string is equal to, so yun, i-check na natin isa-isa ngayon yung ating value of string. So, ano ba yung mga vowels natin? Ang vowels natin ay si A. Okay? So, double quote A or lowercase a, or si new string na naka-uppercase na letter A. So, copy natin to. Okay? Then, you have here paste. Then, this one is uppercase A. Okay? So, copy na lang para mabilis yung pagko-code natin. Okay? So, copy. Then, paste po natin to. Okay? So, syempre, wag natin kakalimutan yung or condition natin dito. Okay? So, instead of ito naman ay magiging lowercase e. Ito naman ay magiging uppercase e. Okay? So, another or tayo rito para sa susunod na letter ng vowels natin. So, from e, magiging I naman to. Lowercase I. And this one is uppercase I. Okay? So, isang base from I, ito magiging lowercase o. Then this one is uppercase O. Okay? Then yung pinaka-last value ng ating vowels, which is U. Okay? Base. Ito ngayon si lowercase u at ito ngayon ay si uppercase U. Okay? So, saka natin ito i-close. Close natin to, open here. Then, sa baba, yung close ng if natin. Okay? So, the same idea natin. So, kailangan natin dito mag-declare ng counter ng vowels nyo. So, let's say, si B ang inyong counter sa vowels at si C ang inyong counter sa consonants. Okay, so kung nasatisfy yung condition na to at nag-equal siya sa A, E, I, O, U, automatic ay mag-i-increment si B ninyo.
Okay? Else, okay, ibig sabihin, hindi na-satisfy yung condition ng if nyo sa taas, okay, ang mag-i-increment naman dyan ay si consonant, which is si C. Okay? So, this one is C++. Then, you have your semicolon. Okay? So, close ng else nyo. Okay? Close ng while ninyo. Dito sa pinakababa, dito nyo ilalagay ngayon yung pinaka ilang value ng vowels nyo dun sa string ninyo. So, lagay nyo rito ay vowels. Okay? So, you have then, lagay nyo yung value ni B, then semicolon. Okay? So, copy na lang natin to. Okay? So, ito gawin natin ay consonant. Then, ito ay C, kung saan doon yung in-store yung number of consonant naman. So, yung B, para sa vowel, C naman is para doon sa consonant. Okay?